si Glory Jane Gentolea ng Quiapo. Ako'y matagal na rito since 1980s sa Agimatan. Tinawag akong Reyna ng Quiapo, aswang ng Quiapo, dahil ang hawak ko ay lahat ng bumibili ng mga agimat at mga lalabas sa merkado na agimat, mga disenyo, mga kailangan ng tao, kailangan ng mga manggagamot, kailangan ng mga seller ng mga agimat, kaligtasan, pangontra, pampaswerte, gayuma, mga sangkap ng Quiapo at higit sa lahat, mga baunan ng mutya. Para sa akin, ang larangan na ito ay para sa lahat. Makatulong at higit sa lahat ay magbigay ng leksyon sa mga taong kailangang parusahan. Iki-case study mo kasi kami, ang taladro ay ginagawa ng medalya. Ang bawat larawan ay ginagawa ng maayos na medalya. Diretso pa, bago tayo... Ano ba ang gusto mo? Ang mga antingan o pagpapakilala ng mga agimat? Ano muna tayo siguro? Mga agimetero, antingeros? Para interview muna. Okay. Sa simula po ay kailangan namin siyempre ng kasama. At matagal ko na rin pong kakilala yung mga taong nandoon. At isa doon ay si Ma'am Glory Jane. Siya po ay kilala bilang dating nagtitinda ng mga medalyon at mga halamang gamot sa paligid ng Quiapo. Hanggang sa dumating din po sa punto na sila mismo ay gumagawa na ng mga medalyon. So habang naglalakad kami, nilakad namin yung kahabaan ng lugar at pumunta kami doon sa isang street, yung Palma Street. Kasi nandoon yung, kumbaga ito yung tagpuan ng mga panatiko or mga tao na naniniwala at gumagamit ng mga agimat or anting-anting. Kasabay din ito ay nagkakaroon dito ng palitan o sabihin natin paglilimusan. Limusan po ang tawag, terminong ginagamit ng mga nag-aanting-anting at hindi po bentahan. Ang tawag po dito ay limusan. Dahil na rin sa ang bawat bagay na naririto ay pinaghirapan, pinagpaguran, katulad ng mga medalyon na tanso, yari sa tanso, ito po ay minomolde at ginagawa ng maayos. Kaya sa kaunting halaga, ito po ay binebenta rin or pinalilimusan. Kung minsan naman, ang nangyayari ay nagpapalitan po sila ng gamit. Bilang pagtugon na rin sa halimbawa ako, kailangan ko ng ganitong kagamitan, pangkontra sa kulam, sa barang, sa mga elemento, sa mga engkanto, o kung anuman. At ito naman yung hahanapin ko. Kung ako ay meron ng mga gamit, maaring ito ay ipapalit ko naman dun sa isang katulad ko rin na naghahanap ng mga agimat or anting-anting. Unfair naman kung may gamit ka lang tapos hindi mo may gamit sa exhibition, di ba? Dali na, pwede pa ba? Picture lang po. Saglit lang po. Sige. Palma Street. Saan tayo? Dito tayo? Thank you po Halika na. Sir, ito picture po. Bilis. Bilis lang po. Mabilis lang po at... Matagal ka na. Naka-live ako. Nanonood po. Naka-live ako. Mami. Mami, nandiyan pa kami mamaya pa, Mami. Sige na, sige na. Thank you po. Thank you po. Sige. Thank you. The picture po. Halika na, halika na. Okay, last na yan. Andito lang kami. Ito pala ang aming... halika na. Kasi minsan lang lumalabas Pakilala sa mahal na birhen pa rin na ito ang aming simbolo ng Agimatan. Dito tayo? Ito po ang lahat ng antingero ay nandito. Ayan po ang mga sila Chris, itong maraming agimat. Si Ninyo, ang aming kinikilala sa merkado. Si Tatay, si Supremo. Kapitbahay mo. Pakita mo yung mga gamit mo kasi ito yung pagpapakita. Kuya Dani. Si Atty. Tony! Ito po, isa sa matandang antingero ng Okay, Quiapo. okay na ba? Sa tropa ko po ito.
Matagal na. Ayun ang aming maker, si... Mag-interview lang ako, kuya. Sali ka. Sali ka, interviewin kita. Ay, magaganda pa rin ang gawa niya. Andun pa rin si... Ayan, ito yung sa Studio 88 at Euro TV. Ayun naman ang gumagawa ng agimat. Papakita ko sa'yo. Nakapaload po ito sa KNJ. Eto. So ito yung basically ito yung mga grupo Tapusin ko lang yung vlog. Pwede naman. Ito po, ito yung sorry. Ito po yung lugar na to, ito yung lugar kung saan Okay lang nagtutulungan ano? dito Sige. ang mga taong nagtataglay na kani-kanyang galing sa larangan ng anting-anting. At alam naman po natin ang Quiapo ay lugar kung saan nabibili, nagpapalitan, at nagtuturuan ang tungkol sa karunungan lihim. Sila po, yung mga taong naririto sa paligid ko, sila po yung mga bihasa sa ganitong larangan. Ako po ay nanggaling na rin dito pero bumabalik-balik pa rin. So, interviewin natin sila at alamin natin ang buhay ng isang Okay lang. grupo. Ay. Kaya Dani, Ito po, papakit. Okay lang? Ito po, si Leonard Poblete, ang aming taga-design ng grupo. Pakita mo sa kanya yung mga produkto natin sa ngayon, kung okay lang. Siya ang gumagawa. Ako nga pala si Sir Poblete. Isa akong guro sa elementary. Almost 10 years na rin ako nag-aanting. At nakahiligyan ko lang ito dahil sa mga ibigan ko. Yung mga nagpapagawa sa akin, karamihan mga albularyo. Mga sikat na albularyo, katulad ni Lamurok Milam, sa akin nagpapagawa yun. Tsaka yung mga ibang mga sa akin kumuha ng mga medalya. Natutunan ko lang to dahil sa mga kaibigan. Yan. Tapos yung mga pagsasaliksik na rin. Ang bawat gamit ay may mga libro na ibinibenta ni Leonard Poblete na nagsusupply sa buong Pilipinas hanggang sa abroad. Naghahanap siya ng pulang Siete Arcángeles. Baka meron ka dyan. Hindi mo nadala. ito po yung mga Pero yun, nagpapasadya rin siya. Kung gusto mong magpasadya, napakainam. ito po yung mga gamit o medalyon na ginagawa nila Sir Poblete. Hindi po ito basta medalyon lang na ibebenta sa inyo. Kundi ito po ay may kasama ng mga orasyon o dasal. Tama ba, sir? Mga libreta. Ito pong hawak ko ngayon, ang tawag dito ay atardar. So, ito yung mabigat na gamit. Malakas. Galaw-galaw! So, magkano ang alusan ng mga ganito? Yes. Mga ganito po, magkano ang alusan? Pagka sa tropa-tropa, 500 siya. Pero pag bibili mo siya dun sa pwesto, medyo May presyo. inaantay kasi akong tropa na gusto magsimula. Sabi ko, dito, para Kung kukuha sila dapat dito sa amin para makamura sila. yung tinatawag po nga medalyon na gawa sa bakal o yaring kamay ay pinaniniwalaan na nagtataglay ng mga ng bisa o lakas sa pamamagitan na rin ng mga letra na nakatitik dito, yung tinatawag na basag o yung initials lamang. Kasi yung kabuuan ng orasyon, ito yung dapat mong hanapin o malaman upang mapagana mo yung medalyon. So, ang nakaukit lamang dito ay pawang mga kataga o maigsing kataga lamang, maigsing salita na basag doon sa sa orihinal o sa kabuuan ng orasyon. At ang bawat medalyon ay may kanya-kanya ring meron din silang kanya-kanyang gampanin. Merong mga medalyon na nagagamit bilang pangontra sa bala, yung tinatawag nating tagaliwas o yung iiwasan ka ng bala o kaya naman kabal o hindi ka tatablan. At
ako po mismo ay nakasaksi na ng ganitong mga kaganapan. So ito rin yung siguro yung dahilan kung bakit maraming tao o marami sa ating mga Pilipino ang patuloy na tumatangkilik sa ganitong larangan. Meron pa pong isang klase naman ng mga medalyon na gawa naman dun sa kahoy o yung ukit kung tawagin. At pangkaraniwan ito yari sa kahoy na kung tawagin ay dignum. Yung dignum naman maraming uri din yan. Iba-iba ang tawag nila sa dignum Pakahulugan nila. Marami yan. Maraming katawagan dyan. Pero ang mahalaga ay kung ano yung inukit doon sa kahoy na dignum. At ayon na rin sa mga matatandang antingeros na nakakausap ko, ang kahoy na dignum ay mayroon ng taglay o likas na kapangyarihan. At mas lalo itong nagiging matatag o malakas kapag inauukitan ng mga orasyon o mga imahe na ginagawa ng isang tao na nagtataglay din ng karunungan. Tsaka, o kaya yung tres pico na pula. Wala ka ngayon? Wala eh. Nasa bahay eh. Ano yung nakaipit mo dyan na rin na pwede mo pakita sa camera? Alam Share natin yan. Wala mo. Karga naman tayo. Sir, May pumipitik. mga gaano na po kayo katagal na gumagawa nito? Nag-start ako, sigit 10 years ago. 10 years. Sir, sa loob ng 10 taon, ano po yung gamit na napabalita na talagang palaban? Para doon sa mga ginawa niyo po. Actually, yung mga bago ko siya gawin, pinapatesting ko muna. Yes. Bago ko siya ipamolde, pinapatesting ko muna sa papel. Okay. Kaya bago libas yan, tested na siya. Tapos, devotion na lang yung kailangan para magtuloy-tuloy yung Yung iba kasi dyan gawa ay galing sa mga libro talaga. Na ginagamit talaga yung mga unang natin. Kuya Danny, dito ka nga sa tabi ko. Namiss kita eh. Ito po si Kuya Danny. So, kami gumamot ng araw sa kanya. Kay Kuya Danny po, gusto ko lang humingi ng opinion. Kuya, para sa iyo, alin yung pinakakursunada mong gamit na narito ngayon? Yung para sa iyo, Favorite mo raw pang sugal. Sa may sugal. Or para may market. Ito po yung San Benito. Actually, ang malakas to. Pang yun eh. Ang digmaan to. Ikaw? Si Kuya Danny, gumagawa rin to ng mga gamit, di ba? Magaganda ang kanta. Basta may nasa leg. Nasa leg mo ilabas mo para makuha. Well, itong aking vlog ngayon ay para sa channel ko lang, YouTube channel ko. Pero gusto ko kasi na makita ng tao yung totoong kalakaran na hindi lang basta yan anting-anting na ginawa lang, na nasabit lang. Na ito talaga ay... Alam mo ba to? Ouroboros. Ouroboros yun. May snake, may ahas. Ouroboros. That's Ouroboros. Sumbalik. Actually, meron akong nasa 60 kasanyan. 60 iba't ibang klase. Pero iba dyan kasi wala. Kasi yung iba, pagka ibang mahuhusay talaga na talagang tinatago namin. Kasi minsan kasi ginagamit sa Sa kalukuhan. Actually, sir, ako, nung nagsimula ako dyan, ang una talagang nahawakan ko, Shusheto Akagi. At nagsimula po ako niyan sa ganyan. Bata pa ako, high school ako. Actually, may 7 dito. Siya, sir, pati lang, baka pwede na sa akin. Papatanong ko sa kanya kung pinalit kasama. Ano ba ka siya? Kaya lang, 72 na yung likod. Sa kanya kung may kasama ka. Ayaw. Hindi ko na ano yung gagawin.
simental. Pwede yung kidlat na sinsing niya, pwede. Pero, Talaga ito naman ay ano mga. Mas gusto ko sir yung bulaklak. Ala ka ba Oo, may yung bulaklak. Oo. Wala akong bulaklak. Meron akong bulaklak puti. Yung bulaklak kasi yun yung ano eh. Oo, yun. Yung walang salita, no? Oh, Ah. Ayan pula yan. Coated lang ng ano yan. Pero pula yan. Pula yan. ito yung una kong nahawakan sir. May kwento to sa akin eh. Alam mo ba sir, nung time na ako pinaghanap ng matanda, sabi niya sa akin, bumili ka ng medalyon, tuturuan kita. Oo. Pupunta ako sa bilihan. Pagdating ko doon, yung isa lang yung nakasabit. Ito lang. So wala akong choice. Sabi ko, anong bibiling ko? Kailangan umabot ako ng alas 3. Oo. Kabalik ako sa kanya. Pagdating ko, nag-iisa lang. Tapos, nung nabili ko na, pagkatanggal doon sa salutan, ang dami pala. Sabi sabihin, sila nalatagang ito lang yung pakita. nagpakita sa akin. Kaya ito yung hinahanap ko. Yung pula nito. Diba? Ang agimatan ay para sa lahat. Kasi ito ay sinusuot, ibinabaon sa balat, at nilulunok. Maaring kainin, maaring ring ilagay sa mga kailangang bigyan ng leksyon. Maaring lason, bilang manlalason, maaring pag-aaral, mga libro, at mga bagay na imposible, maaring palipad hangin. Ito ang kanto namin ng mga antingeros, agimateros, at mga kinikilala sa larangan. Tuwing mahal na araw, nagpapakitang gilas ang iba. Tuwing mahal na araw, nagpaparanas ng mga exhibition. Meron ding naglalatag ng agimat upang buhayin, konsagrahin. At meron din namang kumakain ng kapangyarihan, diskomunyon at disarma ng kapangyarihan. Meron ding mga larawan na nagkalat upang parusahan at higit sa lahat ay pagpakitaan ng tinatawag na kakaiba sa merkado. So, ang panahon ng mahal na araw ay hindi lamang para sa manggagamot, kundi para sa mangkulam, mambabarang ng bayan na ito. Hindi kinikilala ang mga tinatawag natin na nasa kaliwa, pero marami ring kaliwa sa Quiapo. Sapagkat ito ay hindi para sa putian lamang o divino. Ito ay para sa mga namamarusa din. At higit sa lahat, kailangan ng swerte sa buhay. Diba? Hindi naman tayo laging hindi naman tayo laging nangangailangan ng swerte. Minsan yung pag-agaw, higit sa lahat, pagpapauwi ng mga gustong pauwiin. Mga asawang ayaw umuwi. Nakilala ko si Sir Kaluwag o si kumparing Ed Kaluwag sa larangan na ito. Matagal na, nung nag-uumpisa pa. At ako'y tinatawag ng aswang ng Quiapo. Mula sa aswang ng Quiapo hanggang sa naging manggagamot ng Quiapo talaga. Naging leksyon sa akin ang mga tao rito. Higit sa lahat ang batuhan at tigalpuhan ng masama at mabuting dasal. Nakilala ko siya siguro nakakasama ko siya sa mga kainan. Nakakasama ko siya sa mga 2009, 2011, 2013, parang ganon, 2016. Hindi ko lang sure, pero yun. Nakilala ko siya sa panahong kami ay nagpapakitang gilas dito. At hinahanap ang aming aral. Ang mga libro, ang mga kandila at langis, ipinakita ko sa kanya, inikot ko. At namili pa rin siya sa aming mga gamit. Bilang respeto sa larangan na ito, ang nais lang naman namin ay patas at magandang hayagan at aralin. Para sa amin, si Ed Kaluwag ay nire-respeto at kinikilala sa larangan. Kami ay nagpupugay bilang mga antingeras ng Quiapo. Dito sa Palma Street, dito lamang, ang tuwing Biyernes at Linggo, ang palitan ng gamit, pakitaan ng gilas, mga aralin, pagbabaon ng mutya at pagpaparanas. At ang mga kulaman ay nagaganap. Mga litrato yung nagpapalitan, kuminsan. Para sa akin, napakaganda, napakalakas. Lahat ng tao ay kinikilala naman na siya sa larangan. Mataas na sa lipunan ng agimatan at tinitingala, nire-respeto. Yun para sa akin ay isang karangalan na ang Ed Kaluwag ay patuloy sa merkado ng aming agimatan at pag-aaral. Hindi dahil sa tuligsa, kundi dahil sa pagpapakilala rin sa amin bilang mga matatanda ng Quiapo. So ako'y talagang sobrang tanda na. I started 1980s. Papa!